What is up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa aking channel. Ngayon mga kapitbahay, magkakaroon tayo ng pfSense 101. Ito mga kapitbahay, tuturuan ko kayo kung paano mag-basic step-by-step install ng pfSense dito sa desktop na to. Ayun. Ito mga kapitbahay, requested to ng ating isang subscriber and then isa rin nating client na sabi niya, meron kasi silang office, medyo wala silang panangga dun sa mga adware. Tapos minsan may nanghahack ng server nila. And then kung gusto rin nila i-limit yung mga access ng mga website na na-access ng mga empleyado nila. Kaya ang nire-recommend ko po sa kanila is yung free BSD na pfSense firewall. Diyan po sa mga techie or tulad kong IT, ito mga kapitbahay, the best to yung pfSense firewall na free lang at saka pwede mo install kahit sa lumang computer lang. Actually, ito po galing to sa client natin, pinadala dito para install natin ng pfSense. Ang specs po nito is Intel G620 ata, something ganon, series. Ito po, nakalagay 4GB yung memory niya and then sabi ko bibili sila ng additional LAN card kasi nga, tingnan nyo po yung laman nito. Ito lang din yung laman yan. Ayan. May dalawa, 8GB pala to. May dalawa siyang 4GB na memory, which is overkill na yun para sa pfSense firewall. Kahit 4GB lang pwede na yun. And then, bago po nyo install yun, kailangan meron kayong old desktop or kahit anong lumang desktop, pwede po mga kapitbahay. And then mga kapitbahay, siyempre yung network sa office natin is kailangan merong LAN, merong public. Kasi ito yung magiging DHCP server and DNS server natin. Kaya ang gagawin nyo po, bibili lang kayo ng additional LAN card like ng ganito. Yan. Para ang gagawin natin is dito yung LAN, dito yung WAN. Dito yung magiging connection ng internet. Ito po yung magiging connection papunta dun sa switch natin para ma-access dun sa network inside of our office. And then mga kapitbahay, like for example, dalawa yung internet mo sa bahay or dalawa yung internet mo sa office. Ang gagawin mo lang is kailangan yung LAN card mo is tatlo. Di ba yung isa bumili na ng isa? Kasi yung client natin, isa lang din naman yung internet niya. So hindi na kailangan ng load balance o failover. Ayun, kailangan dagdagan mo lang ng isa pang LAN card. Kailangan tatlo. Kasi pwede mo siyang i-load balance yung dalawang internet mo or pwede mo siyang i-failover like kunyari mawala yung internet ng kabila, meron pa rin para walang downtime yung ating internet connection sa office. Ayun mga kapitbahay. So bago natin i-tuloy-tuloy yung pag-install ito, ang gagawin muna natin is magda-download tayo ng pfSense software and then i-burn natin sa USB stick. Kaya ito, tuturuan ko kayo kung paano. Let's go! Ayun na mga kapitbahay, nandito na tayo sa desktop natin. So, ang first thing na gagawin nyo po mga kapitbahay, ida-download natin mismo ang pinaka-software ng pfSense firewall. Alright? So, sobrang dali lang po nun. Pupunta lang kayo sa Google, type lang po nyo ito. Ayan. Automatic po yun, may lalabas na download pfSense Community Edition. So, hanapin lang po nyo yan. Click lang nyo. And then, automatic ang ibibigay ng pfSense website is 2.5, yan yung latest version nila. So, walang problema po yun. Ang gagawin mo lang, select mo lang yung architecture mo. Dalawa po yung option dito. And ibig sabihin po ng AMD 64-bit, yan po yung mga architecture ng mga old desktop, Intel desktop, AMD desktop, pwede po siya. So, pag sinabi nilang Netgate ADI, ito po yung mga pfSense box na nabibili mismo dun sa website nila or nabibili mismo dun sa company nila na like for example, nasira yung pfSense na laman nun, yung naka-install na OS, pwede mo itong i-download and then i-burn mo sa USB flash drive and then isasaksak mo lang din dun sa USB port niya, automatic may install mo siya ulit or mare-repair mo yung pfSense. Pero ang gagawin natin ngayon is magda-download tayo ito AMD kasi nga ang ginagamit natin is, which is yung pinakita ko, yun yung old desktop lang na Intel motherboard. Alright,
After mo ma-select to, select mo lang installer. Ito po yung dalawang option din. USB memstick, ito po yung pwedeng i-burn dun sa USB flash drive. Ito naman, pag sinabing DVD image ISO installer, like for example po, gagamitan nyo siya ng VirtualBox or VMware. So, ito po yung gagamitin nyo na installer. And then, ang gagamitin natin is USB memstick kasi sa USB natin sa ilalagay, and then ilalagay natin mismo doon sa old desktop natin para ma-boot natin doon. Alright? Click mo lang yan, and then select mo yung console. Usually kasi pag old desktop, syempre automatic naka VGA yon. So yan, bihira lang yung gumagamit ng serial port, kaya ayun. So dito sa mirror, kahit ano na lang, okay lang yon. Then click mo lang download. So hindi ko na siya i-click kasi na-download ko na, di ba? Pero after mo ma-download, ang gagawin mo is magda-download ka ng freeware na software na pang burn ng image dun sa USB mo. Madami po yan madami siyang software. Pero ito talaga ang ginagamit ko. Depende naman po yan sa inyo kung ano gusto nyo gamitin. Pero ito po talaga ang ginagamit ko. Ayan. Click lang po nyo yan. Download lang po nyo to. Ayun. Ayan. Marami po yan. Kahit saan yan pwede i-download. So, na-download na natin siya. Kaya i-run na lang natin. Punta tayo dito. Ito siya. Run as admin na lang nyo para hindi siya mag-error dun sa security. Ayun. Automatic, pag nakalagay na yung USB mo, automatic dito sa device, babasahin na po niya. Ayun, yan yung USB ko. And then, automatic, boot selection, isi-select lang nyo to, automatic default, select lang nyo yung image na dinownload nyo, which is eto yon. Select mo lang yan, and then, automatic, naka-default na yan, wala ka nang gagalawin, and then, ready na siya. Once na kinlik mo yung start, automatic, ibaburn niya yun doon. So, which is na-burn na natin, kaya, ayun, ganun lang po mga kapitbahay. So, let's go to our desktop and then i-install natin yung pfSense firewall using USB boot flash drive. Alright, let's go! Ayun na nga mga kapitbahay, ito, nailagay na natin dito yung ating pfSense software na i-burn na natin dito sa image na to. So, let's go, i-install na siya natin dito. Alright? Ilalapit ko ng konti. Ito yung ating cute na keyboard. Ito pala yung keyboard ko, nabili ko to sa CDR King. Diyan sa mga katulad kong nagsa-sideline din. Pwede to. Kasi pwede mo siyang i-roll. Hindi pwede ilagay sa bag. Hindi katulad ng keyboard na hindi naro-roll. Mahirap. Kaya ito, maganda. Kahit saan mo dalhin pwede. Ito, USB natin. Isasaksak natin dito. Sa ating PC. Ayun. Siyempre, ipo-power on natin, di ba? Ayun. Alright. And then, usually mga kapitbahay, yung motherboard natin is pag magsiselect tayo ng boot option, syempre F12, diba? Siguro alam naman natin yun kung techie tayo or IT. Hindi naman siguro natin hindi alam yun, diba? Ayun, pero bago yun, pasok muna kayo sa BIOS and then i-make sure nyo na yung USB boot naka-enable para pwede siya mag-boot through USB. Alright, let's go. Power up na natin. Iikot natin ng konti yung camera. Ilapit natin sa monitor para makita natin. Ayan. Sana nakikita, di ba? So, power up natin tapos tingnan natin kung nakikita. And then, press mo lang yung F12 para lumabas yung boot option. Ayan mga kapitbahay, kung nakikita nyo, ito yung ating USB flash drive. Yung vendor ko, product code, yan yung pangalan nating USB kasi mumurahin lang eh. So, ang gagawin mo, select mo lang yan. Ayan. Tingnan natin kung nakikita nyo ha. Lapit natin ng konti. Mukhang nakikita naman. Ayan. Ayan mga kapitbahay. Select lang natin is yung vendor corp data. Ayun. Once na in-enter mo yan, automatic yung pfSense na binay natin doon, automatic babasahin niya. Ayan. Sana nakikita nyo, di ba? Pero sigurado nakikita naman. Ayan. Wait lang nyo. Kung mabilis yung computer nyo, mas mabilis pa dyan.
Eto, medyo mabilis. Ayan, tingin mo kasi medyo mataas na rin yung specs nito. Kasi G620 series na to, and then naka 8 gig na siya. Which is overkill na, pero mas maganda yung mas mabilis yung memory para pag mas madami kang batag nito, services na run, kayang-kaya pa rin niya. Ayan. Installing. Ayan. Ang gagawin nyo po is select lang nyo, i-accept lang nyo, enter. And then eto, nakalagay. Siyempre, welcome to pfSense. Install mo lang. Ito po, dalawa yung option yan. Ito kasi PowerShell, like kunyari may edit ka, ayun. Pero kunyari, gagamitin mo lang USB para kunyari nakurap yung pfSense firewall mo, gusto mo lang i-recover kasi automatic yung pfSense firewall once na ilang beses nag-shutdown ang PC na hindi proper shutdown, automatic ang masisira po nun is config.xml file. So, select mo lang yan, run mo lang yan, automatic, i-fix niya yun para maging okay ulit yung run ng pfSense mo. So, which is, ito muna ang gagawin natin. I-install natin mismo dito sa ating desktop. Alright? So, click mo lang. Okay. And then, ayan. Ang isi-select nyo po dyan is continue with default lang muna kasi hindi naman na natin kailangan i-customize. Pag-uusapan natin yan kung ano yung mga yan. Medyo malalim na yan. Pero, ang gagawin lang natin is isi-select lang muna natin is default. Alright? Ayan, pinutin lang nyo yung tab kung gusto nyo ilipat. Ayan, tab. Tapos select, tapos enter. And then, ito po kasi mga kapitbahay, pwede ka mirror or yung mga familiar po ba kayo dun sa mirroring ng hard drive na kunyari, masira yung isang hard drive, meron pa rin. Or familiar ba kayo dun sa mga RAID 1, RAID 5. Ito po kasi pwede ka mag-RAID gamit yung software RAID. Ito po kasi yung tinatawag nila software RAID. Pwede mo siyang i-RAID. Kumari, 4 yung laman ng PC mo na hard drive, pwede mo siyang i-software RAID kasi hindi mo na kailangan ng hardware RAID controller. So, ito yun. So, ang gagawin natin is guided disk setup, guided root CFS. Ang gagawin natin is ito na lang muna sa taas. Auto na lang para hindi na tayo mahirapan. And then, tab mo lang, select OK. And then, OK. And then, ayan, ang sasabihin niya is, would you like to use this entire disk? O, okay. Hindi mo na kailangan kasi nga, hindi mo na kailangan i-partition kasi medyo mahirap yon kung hindi ka masyadong familiar. So, ang gagawin natin is default lang muna. Use entire disk. So, automatic siya yung mag-create ng mga partition na kung ano yung kailangan ng pfSense. Alright? So, enter. And then, sabi niya is, i-erase daw niya lahat ng laman. This will erase the disk. Are you sure you want to proceed? So, click mo lang yes. And then, ang gagawin natin is, di ba, ang software natin is FreeBSD. So, ang gagawin natin is, syempre, pwede rin gawin mong BSD pero as default nakalagay na ganito. Ayan. So, dyan mo lang, click mo lang yan. Pero mas maganda dito na lang. Actually, ito yung recommended eh. Alright? Click mo lang, okay. Ayan, sinasabi niya. So, please review the disk set when complete, press finish button. Ayan, automatic yan na siya. Nag-create siya ng sariling mga partition. Ayan. So, ayan, finish mo lang, automatic, mag-i-install yan. Ayan. Your change will now be written to disk. Okay. Commit. Ayan. Waiting partition tables, initializing it is file system. Please wait. Ayan, automatic mag-i-install na ang ating pfSense. So, wait lang po nyo yan. Walang kahirap-hirap, di ba? Sana nakikita nyo, di ba? Ayan. So, hintay lang po nyo yan. Ito, hindi ko na to i-forward or ika-cut para detailed makikita nyo kung paano yung mga process para if ever na may error dun sa pag-install nyo, makikita nyo. Ayan. 100%. And then, ayan, nagre-reboot ng ating server. The installation is now finished. So, ang sabi niya, before existing the installer, would you like to open the shell in the new system to make any final manual modification? Ayan,
i-no mo na lang kasi pwede mo naman i-modify doon mismo sa GUI niya. Kaya, no na lang tayo. Right? Tapos, ayan. Installation complete. So, reboot mo na. Automatic. Magre-reboot yan. Ang gagawin mo, pag na ganyan, bunutin mo na agad yung USB flash drive para hindi na siya mag-boot doon. Pwede yun. Yan. Automatic. Doon na siya mag-boot doon sa loob ng hard drive natin. Ayun. So, ayan. Install na siya. Aha, running. Ayan. Alright. Ang galing. So, sobrang dali lang po mga kapitbahay, ano? Sobrang dali lang mag-install nito. Medyo ang mahirap lang dito or medyo komplikado is yung magko-configure ka na sa loob ng mga features niya. Tapos, ayan, ang unang-unang ilalabas po niya is ganyan. Sasabihin niya, ito sa baba na to, should LAN be set up now? So, ang gagawin mo is no na lang muna kasi pwede mo naman i-set up mamaya yan doon sa GUI niya. Alright? No na lang muna natin. And then, enter the one interface name. Ito po kasi, depende na po sa inyo yun. Kung ano yung pipiliin nyo yung one interface. Ito po kasi, ayan, ang makikita nyo po is, mayroon dito Intel Pro 1000 network. Ito po yung ating tawag nito, ating internal. Yan. Ito yung ating built-in na LAN card NIC. Ayan. So, ang gagawin natin is pipiliin na lang natin na one is RE0. RE0. Tapos, enter. Tapos, sasabihin niya, enter the LAN interface name. So, ang pipiliin natin is EM0. Ito. Nakita niyo po, EM0. EM0. Tapos, enter. Tapos, sasabihin niya, do you want to proceed? Siyempre, yes. Ayan. Ayan, mga kapitbahay, setting up na siya. Ayun. Medyo matagal lang siya dyan. Pero, gagana yan. Kino-configure lang niya. Nagko-configure yung sarili niya. And then, ayun mga kapitbahay, after na ito ma-install, ilalagay natin siya dito sa main network natin. Tapos, configure natin siya dito sa computer natin para mas madali nyo makita, di ba? Kasi dito, hindi ko nga alam kung nakikita nyo, pero I'm sure naman nakikita nyo, di ba? Let's go, antay lang natin to. Lapit konti camera. Ayan mga kapitbahay, kung inyo napapansin, yung LAN natin is, yung IP niya is automatic default is 192.168.1.1. So, /24 siya. So, ayan. Tapos, after po nyan, kunyari, yung IP ng router ng ISP provider nyo is same as dito. Kailangan yung palitan. So, eto ngayon, mga kapitbahay, kasi same ng IP ng internet ko ngayon to dito. Ang gagawin natin, papalitan natin to ng 0.1. So, ang pagpapalit lang po nyan is may option po dito. Ito yung number 1. Assign interface, number 2 pala. Set interface IP address. Ayan. Alright. So, ang gagawin natin, select mo lang yung 2. Tapos, enter. Ayan. Ang sasabihin niya is, enter the number of interface you want to configure. So, ang configure natin is LAN. So, ito yon LAN. Saan ba yun? LAN. Ito yun, number 2. And then, ayun, ang sasabihin niya, enter the new IP address. Ang gagawin natin is 192.168.0.1. Ay, mali. 0.1. Ayan. So, sabi niya, i-select mo daw yung subnet. So, ang gagawin natin is, eto, 24 lang tayo. 24. Tapos, sabi niya is, for LAN enter anan. Sabi niya is, for a one
enter new LAN IPv4 upstream gateway. Hindi mo na kailangan yan kasi nga may WAN tayo. So, enter mo lang para NAN. Mamaya mo na i-configure. Enter the new LAN IPv6. Hindi natin kailangan ng IPv6 kasi version 4 lang tayo. Alright, enter. And then, sinasabi niya, do you want to enable the DHCP server on the LAN? So, siyempre, enable mo na agad para mamaya pag nagsaksak ka ng device mo para i-configure, mabibigyan ka na niya agad ng IP. Alright, so ang gagawin natin is yes. Ayan, tapos ilalagay mo yung range kasi di ba may range tayo. So, ang gagawin natin is ilalagay natin 50 to 100 para pwede mong gamitin yung 1 to 49. Alright, so ang lalagay natin is 192. Pero para hindi mahirapan, yung gawin natin is 100 to 200. Yan yung range ng IP na ibibigay niya sa mga desktop mo na kung isasaksak mo sa network mo na connected sa pfSense. Like, kunwari, unang-unang PC na isasaksak mo, ang ibibigay nun is 192.168.0.101. Alright? So, lagay natin is 100. 168.0.100. Tapos, enter. Tapos, ilalagay natin yung dulo. 192.168.0.200. Ayan. Tapos, enter. Tapos, sabi niya, do you want to revert HTTP as a web configurator protocol? Sige, yes mo lang yan. Ayan. Tapos, ayan, nagko-configure na siya. Sana nakikita nyo, di ba? Ayan. So, please enter to continue. Ayan, sinasabi niya. Ayan, nagbago na po yung IP. 192.168.0.1. Ayan po yung i-access mo sa browser kung na-connect mo na doon sa PC mo. Kaya, ayun, let's go. So, ang gagawin natin, papatayin muna natin, tapos i-connect natin siya dito sa main network natin para makakuha tayo ng internet, para makapag-configure tayo ng ibang features niya, para startup configuration, para pwede mo nang ikabit. Ayun, let's go. Bago mo pala i-connect to dun sa network mo mismo, ang gagawin mo, enable mo muna dito mismo yung tawag dito, yung SSH niya. Ayan, enable SSH para pwede mo siya i-access through PATI or through CMD. Alright? Ito, number 14. So, click mo lang 14, tapos enter. Tapos sasabihin niya, would you like to enable? Siyempre, yes. Ayan. So, enable na po yung SSH niyan. Pwede mo siyang i-access through PATI. Alright? So, let's go. Shutdown na natin to para ikabit na natin doon. Alright? So, ayan mga kapitbahay, no. Up na yung ating pfSense firewall. Ito yung aking router connected. Tinanggal ko siya rito kasi ito po talaga yung pinaka main switch ko. Ito. Tinanggal ko muna siya para hindi siya connected dun sa isa kong existing na firewall, which is kung saan connected to yung ating PC na gamitin para mag-configure. Ayan, so ito po yung red na yun papunta dito sa one port ng ating pfSense firewall, and then yung LAN port po niya is pumunta dito sa ating switch. Ayan, sa main switch natin. Ayan, so ano na siya. So, let's go. I-configure natin dito sa ating PC. Alright? Let's go mga kapitbahay. Nandito na tayo sa PC natin. Connected na to doon sa main switch natin where is connected yung ating PC na to. Alright? Ang gagawin natin unang-una is titignan natin kung nakakakuha ba ng IP address yung ating computer. Type mo lang ipconfig. Alright, nakakakuha siya ng 192.168. Ito. .100. Yan kasi yung ating DHCP pool na sinet up kanina na 100 to 200 lang ang dapat ang ibibigay niya. Alright, i-access na natin siya first time doon sa ating browser. Alright, so unang-una mga kapitbahay, pwede mo rin siya i-access dito. Ito yung sinasabi ko, yung PATI. Dito ko siya in-access pag gusto kong i-configure, hindi na ako pupunta doon sa server ko mismo, through network na lang, itatype mo lang yung IP address niya. Tapos save natin is pfSense, tapos save. Ayan, configure mo lang, and then yes mo lang, and then kung ano yung in-enter mo ron na password. Ang default password po niya is admin, tapos yung password is pfSense
sense. Alright, ayan, nandiyan ka na. So, pwede mo nang gawin kung ano gusto mo gawin. Kung gusto mo i-reboot, kung gusto mo i-restart, dami. Kung gusto mo i-factory reset, ayan, ang dami. True party, like True Network. Basta, every time na mag-install ka, bago mo ikabit, enable mo na yung SSH. Ito. Ayan, number 14. Enter mo lang yan, tapos yes, automatic enabled na po yun. So, let's go. Basic configuration muna natin. First setup, bago mo i-access. 192.168.0.1. Ayan po siya. Ang ganda ng mukha. Ang default password po niya is pfSense lang din. pfSense. Palitan mo na lang pag gusto mo na siyang palitan or okay na. Ayun. Ito po yung basic setup para makonect mo dun sa network mo. Alright. Para gumana yung pfSense DHCP server and then DNS server. Ito. Next mo lang. Ayan. Sinasabi niya. Tapos next mo lang. Pwede mo itong palitan. Pero kung baguhan ka lang or hindi mo pa kabisado, leave mo lang as default and then eto wala ka nang gagalawin dyan, leave mo lang as default, next mo lang and then eto yung time server pwede mong palitan yan kung mayroon kang alam, pero mas maganda okay lang yan default, tapos piliin mo yung Manila. Alam ko may Manila dito search natin Manila or baka Asia ba? Asia PH nga, alam ko Manila wait lang, Pacific, hanapin natin, basta 8 plus tayo, Asia Taipei, pwede rin Asia Taipei kung hindi natin mahanap yung M, alam ko wala M. Ito Asia Manila, ayan. Yun, next mo lang. Tapos sinasabi niya, configure your WAN interface. So ito, ang gagawin natin, DHCP lang muna natin. Pero kung mayroon kang static, automatic naman kasi pag business line naka-static tayo, di ba? So static ka lang. Lagay mo lang diyan yung IP address na binigay ng ISP provider nyo, kung ano yung subnet, tapos yung gateway, and then good to go ka na. Check mo lang yan para okay. So, ngayon, for sample purposes only, so, ang gagawin natin is DHCP muna. Alright. Save mo lang yan. Wala ka nang babaguhin. And then, ito na yung LAN IP niya. So, wala ka nang babaguhin dyan. Next mo lang. And then, admin password, yung pfSense is default. And then, papalitan mo na lang. Pero sa ngayon, hindi mo na natin papalitan. Ayan. Tapos, reload. Wait mo lang and then ayan na siya. Tapos pwede mo siyang i-update or pwede mo rin hindi i-update. Finish. Alright. Ito na yung sinasabi niya, copyright something. Accept mo lang yan. And then ito na yung mukha ng pfSense mo. Nandito na lahat ng services. Click mo lang dyan. Accept. Close. Alright. So, ayan yung basic configuration. Ayan, nakikita mo na. Ito yung one na nakukuha niya doon sa aking internet dito sa bahay. Ayan, ibang IP, 1. something, diba? Ito yung LAN IP natin, yung 0.1. So, ito, titingnan natin kung may internet. Alright, let's go. Alright, server. Ayan. So, ito mga kapitbahay, default pa lang to na configuration ng pfSense. And then ito, pwede mo itong i-delete and then pwede ka mag-add. Pwede mo i-add yung gateway. Ayan, para makikita mo yung activity. Pwede mong interfaces. Nandyan na pala interfaces. Delete mo natin isa. And then, add ka ng mayroon dito kung ano yung gusto mo. Traffic graph. Ayan, di ba ang ganda? Pag nakita mo na yan, automatic save na yan. So, itong error na to, kasi hindi pa natin napapalitan. So, nire-require ka na napalitan para save. Ayan.
So, ayan, default configuration pa lang po yan. And then, ayan, yung mga 1, ayan. So, that is our video for today mga kapitbahay, no, how to set up, install and basic setup pfSense firewall. Ayan. Ayan mga kapitbahay, so hanggang dito na lang muna yung ating video. So kung nakatulong tong sa inyong video na to, please comment below kung ano yung gusto nyo gagawin, kung ano yung request nyo na gagawin natin dito sa pfSense firewall natin, and then gagawa natin ng video yan hanggat makakaya natin, ano. So ayun mga kapitbahay, kung nakatulong to sa inyo, please feel free to click that subscribe button para masaya ang lahat. Alright, just open the YouTube and click lang ang subscribe, comment, and share para masaya ang lahat. Alright, so thank you so much for watching mga kapitbahay. Kung mayroon kayong katanungan, comment lang kayo down below, tapos titingnan natin yan kung paano natin sasagutin or gagawa natin ng video para maisagot natin yan. Alright, thank you so much and God bless us all and bye for now.